Hey guys, kumusta? Kumusta? So, gagawa ko ng reaction video regarding sa nag-trending na BDO scandal wherein si Kuya, Mr. Cañete, nawalan ng 345,000. Okay? So, ito. Yung video na ginawa niya na todo iyak niya is dinilit niya na. Okay? Ang hirap na hanapin. And ito yung latest. Nasaan ang latest? Ito ang yung latest. Search nyo na lang. Pero, magbibigay tayo ng perspective natin dito. Bakit? Yan, bago to, 13 hours ago. Said withdrawals made under the account of Glenn Cañete went viral saying ito malupit. In a statement, BDO said it has been able to account for the withdrawals that were recounted by Cañete in now deleted video link to the full story. Okay, magbibigay tayo ng dalawang possible explanations dito sa nangyari. Okay, so si depositor, nagulat siya, nawawalan siya ng 345,000. Unang-una, paano na-withdraw yung 345,000? Kasi sabi nung depositor, yan si Mr. Cañete, wala daw siyang online banking. Passbook lang. So, yan isa ng clue yan. Isang clue. Okay, passbook lang. Paano mangyari yon? So, may mga nabasa akong comments a few days ago. Sabi, may passbook din daw, pero may nag-online banking. Okay. Yun sabi ko, it doesn't make any sense na kung ikaw magpa-passbook ka, bakit ka pa, ba't ka mag-online banking? So, okay, background sige, medyo magulo nga, medyo ako naguguluhan din kasi dati ako nagtrabaho sa bangko. Shout out, Asia Trust Bank sa Quezon City, sarado na yon. Pero kahit pa paano, may idea tayo. Hindi ako expert, pero syempre, gumagamit pa rin tayo ng banking system ngayon, di ba? It doesn't make any sense para sa akin na magkaroon ka ng passbook account tapos mag-online banking ka. It doesn't make any sense. Para saan pa yung passbook kung pwede mo palang gawin yan online? Sabi ng ibang kababayan, pwede naman yan. Pwede nga, pero anong purpose? Bakit ka nagpa-passbook tapos ba't ka makikita mo na online lahat ng magagawa mo lahat ng transaction mo. Para saan yung passbook? Di ba? Kung magpa-passbook ka naman para ma-secure yung pera mo na hindi mapapakailaman online, bakit ka mag-online banking? It doesn't make any sense. Parang it goes the other way. Okay? Hindi ako makasandal Anyway, yan. Para mahawakan ko may game phone. So, medyo magulo talaga yung kwento na yun. Pero, yung isa ko napanood na video, according daw sa depositor, wala daw siyang online banking. Okay? And then, ito nga, naglabas na ng statement ang BDO na legit daw yung withdrawal. Sabi ko, paano mag-withdraw online? How can you withdraw online? Meron ba nag-withdraw? Saan napupunta yung pera? Magic? Lalabas sa computer? Paano nangyari yun? No, nag-online banking din kami dito, pero paano yung withdrawal online? Baka bank transfer, kaya iba nagko-comment, baka bank transfer, nilipat sa ibang account, gano'n. Pero paano mo ma-withdraw? Kasi pagka deliver nila yung pera sa'yo, meron bang gano'n, di-deliver yung pera sa'yo? Nag-withdraw ka online, di-deliver yung pera sa'yo? I don't know. No? Hindi ko kaya very vague. Kaya medyo nagdududa rin talaga ako sa BDO Okay? Bakit ako nagdududa? Bakit? Kasi kung mali yung video ni Mr. Cañete, yung depositor, di ba kasiraan yun sa BDO? Di ba kasiraan yun? Kunyari, ikaw, after this incident, may lumapit sa'yo marketing ng BDO. Sasabihin, oy sir, mag-deposit mo po kayo sa bangko namin, secured na secured. Ano magiging reaction mo? Talaga? Di ba? Parang, din talaga, doon ako nakapagduda So, ibig sabihin, kung talagang, totoo, na legal naman yung mga withdrawals, meron ba online withdrawals? Meron ba ganon? I don't think so. At ang mali ay yung gumawa ng viral video, di ba dapat i-demanda nila yung gumawa ng video? Kasiraan yun sa kanila. Ang laking kumpanya kasiraan yun. Sino pa magtitiwala sa video after that video? Ako, malayo ako pero hindi ako magtitiwala dyan, no? Meaning to say,
wala, kabalbalan yung ano, yung explanation, 'di ba? Tapos ang nangyari nga ganyan, no? Nag-release ng statement ang BDO na legal daw yung mga withdrawals online na. Tapos yung gumawa, yung depositor na nawala ng 345,000, dinilit niya yung video niya, yung paiyak-iyak niyang video. Tapos sasabihin niya ayusin na lang nila sa pamilya na mananahimik na lang. So, hindi kaya nagkabayaran? Hindi kaya? Hindi kaya? Tanong yun ha? Tanong yun ha? Hindi ko sinasabi. It's a question mark. Hindi kaya binayaran na lang siya para manahimik? O sige, ayusin na namin. No? Huwag ka nang huwag ka nang magngaw-ngaw. Hindi kaya? Okay? Kasi imposible talaga kung passbook only, definitely hindi. Kung may kasama naman ng online banking, then it is traceable. And kung kamag-anak niya yung nakakapag-withdraw, merong isang vlogger nagsabi, ay baka kasi may gumawa ng online banking in his behalf, hindi niya alam na meron palang connected, ano yun, gumawa ng online banking niya, tapos dahil alam yung information niya, tapos ginamit yung cellphone nung sabihin ko scammer o kamag-anak niya para sa OTP. Pero ibig sabihin, gano'ng katagal siya nawala para hindi niya ma-monitor yung deposit o yung laman ng account niya. Kasi may limit per day ang withdrawal. Hindi pwedeng, 345,000. Isang bagsak. May limit yan. Or minsan, ina-alert or may second check pa. O kung talagang totoo tong transaction na to. I don't know. No? Pero mapapaisip ka. Kasi bakit bigla na lang nanahimik yung nag-post ng viral video and dinilit niya na, and then yung BDO hindi naman magpo-pursue ng lawsuit dahil nasira yung image nila, and parang win-win para sa kanila, no? It's a win-win kasi tahimik si client, tahimik ang BDO, pero paano yung consumers, no? Hindi natin nalaman yung katotohanan na ano ba ang totoong nangyari kasi para hindi maulit, no? If I have to guess, alam nyo kasi, ganito yan, no? Sabi nung isang nabasa kong comment, kasi hindi ba kayo nag-online banking? Kasi, very convenient, mag-online banking, So, madali talaga, no? Mapapadali ang buhay mo, madali rin mandaya, madali rin manloko. So, hindi lang yan totoo sa banking, pati sa eleksyon, no? Mas madali nga ang bilangan sa eleksyon pero mas madali rin mandaya. Ganun din sa online banking kasi it's just a press of a button pati plus enter. Lalo na yung mga, sabi nga ng mga mga maalam sa computer kayang-kaya nila yan, no? So it makes you think. May pros and cons ang digital age. Napapadali ang buhay natin, napapadali yung everyday natin, tasks, transactions. Pero yung security, tanongin nyo, di ba? Sabi, hindi, secure dyan, madami kami Well, no bank is secured until dumating yung right hacker para dyan. Kung totoo na paano kung inside job? Ang dami nagdududa na inside job na from BDO. Bakit? Kasi, yun nga, bakit tumahimik ang BDO? Banking is a business of trust. Pag nawala yung trust, sarado yan. 'Di ba? Tanungin ko nga kayo magbabangko pa ba kayo sa BDO? It's up to you. Marami nagko-comment, matagal na kami sa BDO. Okay, until ikaw yung tamaan.